Nagpatawag ang Department of Energy ng emergency meeting kasama ang independent oil firms para tiyakin ang mga hakbang laban sa matitinding pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay kasunod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, sinabi ng DOE na may 1 hanggang 2 buwan na imbentaryo pa ang mga lokal na kumpanya ng langis. Kaugnay niyan, makakausap natin si Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Good noon again, Ma'am Cosim, and of course sa ating mga kababayan po. Director, ano po ang naging resulta ng emergency meeting ninyo kasama po ang mga oil firms? Kahapon po yan at pinag-usapan lang naman yung confirmation ng Department of Energy doon sa weekly report nila sa existing inventory. At doon nga natin na-confirm na ang kanilang available na inventory, both yung in-country na at saka yung soon na padating at on the way na in transit, umaabot to average ng almost 50 days, no? That is triply po yan nung minimum na requirement na 15 days supply except LPG. Ang LPG ho, 7 days supply ho ang minimum requirement. Ang kanila hong na-report kahapon ng buong industriya is nasa 28 days ho ang supply natin. So, more or less triple po ang capacity natin versus the minimum requirement na nandun sa ating regulation. So, wala pong kailangan ipangamba kung magkakaroon ng kakulangan. Pero ang pangamba po ng ating mga kababayan ay yung presyuhan. Ano po ba yung mga napag-usapang hakbang, Director, para hindi naman mabigatan ang mga motorista sa oil price hike? Well, ang malaki ho dyan na usapin ay ang adjustment na gagawin on a weekly basis. Kung malakihan ho, nagawa na ho yan before, na ang ini-spread out na lang ho natin para hindi ho isang bagsakan, Tuesday lahat nandun. So ang ginawa natin in the Ukraine-Russia conflict, nag-spread out tayo. Ang tawag, yung in-staggered natin yung implementation. So this time, nagawa na ho yan before, yun ho ang magiging option naman. At bukas ho, magkakaroon ng meeting uli para ho i-obserbahan na ho ngayon. Monday, Tuesday, lalabas na ho yung trend ng price. At kung maging consistent yung 2 araw na mataas ang magiging impact ng adjustment next week, ay talagang by policy agreement ay kailangan na hong magkaroon ng agreement na mag-i-staggered na nga ho. At pangalawa ho, yung tuloy-tuloy na pag-o-offer ng mga oil companies ng mga discount. Itong discount sa listahan namin may 1 peso, 2 peso, and even as high as 5 peso per liter ho. So, sa ating mga kababayan, kailangan lang ho i-avail ho ito. Sayang naman, nandyan na, ibinigay na ito ng mga oil company. Gamitin na ho natin yung option na to, makabawas to sa ating gastusin sa fuel. Sa ngayon, 10 sunod-sunod na linggo nang tumataas yung presyo ng diesel at kerosene. 8 sunod na beses naman po ang gasolina. Ano po ang agarang tulong sa PUV drivers at operators? Ma'am Cheryl, unang-una, ang pronouncement na yan, kailangan ho maging maagap tayo dun sa ground, no? Kasi may competition namang nangyayari. For example, last year, buong taon ng last year, ang tabulated naming pronouncement ng mga mother oil company ay umaabot ang gasolina ng increase na 20 peso per liter. Buong taon, 20 peso. Pero nang tiningnan ko ang record namin sa mga common pump price, nagsimula ang taon last year at 56 peso per liter ang gasolina. Pero nung December, we ended up still at 58. Supposedly kung direktang inad lang yun ng mga gasoline station, yung 20 peso na yun, probably nasa 76 or 80 pesos na yung presyo sana sa December last year. Pero we ended up at 58. Kaya itong mga pronouncement na ito na sinasabi yung sunod-sunod na 10 beses na, if you go to the ground,
hindi ho ganun ka-sensitive at directly implemented yung mga adjustment na yun. In fact, masusurprise ka, mayroon pang discount from 1 to 5 pesos per liter. So, maging maagap lang ho ang mga driver, tingnan lang ho, wag magsawa tumingin ng mga gasoline station na nag-o-offer ng mas mababa na price. At the same time, kung meron pang discount, doon na lang ho talaga tayo pumunta. Kasi this is really the deregulated regime, no? We want them to be mindful, yung mga gasoline station na yan at mga oil company, to be mindful of the competition on the ground. Kasi pag ang gumagamit, kaya ng mga drivers na yan ng PUV ay tumatangkilik doon sa mas mababang price, napipilitan ho sila magbigay ng competitive price. So doon ho lumalaro yung ating pagkakaroon ng pagkakataon na makapamili ng mas mababang price. Ano po ang posisyon ninyo sa panukala ni Senator Win Gatchalian na otomatikong maglabas ng fuel subsidy kapag may malaking lingguhang oil price hike? Well, nangyari na ho yan. Before, yung mga fuel subsidy na yan, though hindi sa amin yan, hindi sa Department of Energy, nakadirekta na ho yan sa Department of Transport para sa public transport sector at saka Department of Agriculture para doon sa mga farmers and fishermen. So, nangyari nung mga naunang mga General Appropriations Act, nakasulat ho doon 3 months average. So, 3 buwan na average, kung umabot ng $80 ang Dubai crude based on maps, doon ho matitrigger yung pagre-release. Ngayon, lately sa 2025, sinuggest niya na mapababa, naging 1 month average ho. Hindi na 3 months, 1 month average. Now, another usapin yan. Pwede naman ho yan mapag-usapan sa Congress kung ibababa pa natin like 15 days. But of course, ito ho ay usapin with not only sa Department of Transport, Department of Energy, kasama ho dapat natin ang Department of Finance at Department of Budget dito sa usapin na to. Posible raw po umabot sa $100 kada bariles yung presyo ng langis. Ano po yung magiging worst case scenario para sa lokal na fuel prices kapag nangyari po ito? At may nakahanda po bang contingency measures ang DOE? Well, ang ating contingency, yung minimum inventory requirement na sabi ko nga, 15 days supply, hindi ho talaga nakadesenyo yan to sustain, sabihin natin, buong taon, halimbawa, na mawawala ho ang supply ng Middle East. Ang report ko ngayon, kasi, for example, in the global plots, ang report ngayon, out of the 15 to 16 million barrels, ang affected na ho ngayon is around 5 to 7 million barrels. So, mukhang kalahati, 50%. So, may mga senaryo dyan na baka 2 to 3 weeks magkaroon ng ganyang issue. At mayroon ding senaryo na baka lumala pa. In any case, yan ho hindi ho talaga nakadesenyo. Even among ASEAN countries, wala ho talagang stockpiling ang mga bansang kasama dito sa ASEAN. Except na lang kung mayroon kayong sariling indigenous supply like Malaysia, Indonesia, Brunei. So, ang gagawin ho talaga natin is maghanap ng alternative supplier. Kasi yung mga storage tank natin hindi nakadesenyo para mag-imbak ng napakalaking volume dahil wala nga tayong strategic petroleum reserve, no? Ang gagawin ho, maghanap US, Canada, South America, Africa. So, yun ho ang magiging option na yan. Yun nga lang, pag makipag-agawan na ho ang lahat doon sa limited spare capacity ng mga bansa na to, medyo tataas nga ho talaga ang price. Isa rin po ay ang sinasabi rin po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na pabilisin yung renewable energy para mabawasan yung pagdepende sa Middle East. Ano po ang take dito ng DOE? Ay wala ho. Wala hong tigil ang DOE dyan. In fact, nangunguna ho talaga ang policy ng DOE dyan na magkaroon ng malakas na transition, mabilis na transition ang ating, lalo na yung ating electricity market.
So, nandyan ho yan. At talaga namang taon-taon, araw-araw na lang ng trabaho dito sa Department of Energy ay mag-push ng renewable energy. Marami pong salamat, Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau.